Domino effects sa ilang terminal dito sa Metro Manila ang matinding traffic sa Bicol Region. Delayed ang biyahe gaya sa ilang terminal sa Cubao. Live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James! Maris, good morning. Dito na nga sa bus terminal sa Cubao nagpalipas na magdamag yung ilang mga pasahero na patungo sa Bicol Region dahil na-delay yung biyahe ng mga bus. Ang dahilan po niyan yung isinasaayos pa rin na bahagi ng Andaya Highway sa Camarines Sur. Kaya ang karaniwang biyahe na 12 oras mula sa Cubao halimbawa hanggang sa Legazpi City ay inaabot ng 20 oras. Ayon sa pamunuan ng bus terminal, pinapaliwanag naman nila ito sa mga pasahero. Ang ibang pasahero kahapon pa nandito, umaasa makakasakay na. Titiisin na raw nilang mahabang oras ng paghihintay para lang makauwi sa probinsya ngayong darating na Pasko. Fully booked na ang biyahe ng mga air-conditioned buses patungong Camarines Norte hanggang December 31. Hanggang December 29 naman, fully booked ang mga biyahe pa Camarines Sur at Legazpi City. Pero maaari pa rin makasakay yung mga chance passengers sa mga ordinary buses. Ang sistema nga lang ay first come first serve basis at mahaba-haba yung pila ng mga pasahero. Samantala Maris, ito nakikita nyo, ito po yung sitwasyon ngayon sa isang bus terminal dito sa Cubao. Ang biyahe po nito ay patungo sa Bicol Region. Halimbawa yung mga Camarines Norte, Camarines Sur at Legazpi City. Mahaba-haba po yung pila na yan mula doon sa ticketing booth at itong buong waiting area. Yung mga nasa unahan, kahapon pa nandito yung mga pasahero habang may mga bagong dating na meron silang reservation at air-conditioned buses yung meron sila yung sasakyan nila. Ayon sa pamunuan nitong bus terminal, inaasahan daw talaga nila yung dagsa ng mga pasahero. Ngayong umaga na po yan, tuloy-tuloy maghapon hanggang bukas na sa bisperas ng Pasko. Yan ang unang balita mula rito sa Cubao sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.